15 ko sa preliminary competition swimsuit sa Miss Universe Philippines 2025, makikilala nyo na. Hello, Prawalas, mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, Cruella and Pageantry, and click yung notification bell below para update kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hello! At ngayon nga ay ibibigay ko na ang aking top 10 lang sana to. Kaya alam, marami ako nagustuhan. Kaya pinaabot ko na ng top 15. Di ba? Para bonggang-bongga. So, isa-isahin natin sila, tapos ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang para sa akin ang kumabog sa swimsuit competition. Usog-usog ako ng very light dito para, ano ba tawag dito? Para makita ninyo ng bonggang-bongga. At syempre, may mga videos tayo at mga ebidensya. Yes! At syempre, nandito na tayo sa aking number 15. My number 15 ay Malay Aklan. Taylor Marie De Luna. Kahit na maliit yung lola mo, Diyosanes talaga siya. Talaga siya sa mga bonggang-bongga talaga perform ng bongga sa preliminary at talagang ayong magpakabog at hindi nagpapatalo kahit na baguhan pa lang siya sa mundo ng pageantry. Mas magaling pa siya doon sa mga veterana na sinasabi na tapos wala namang binatbat pag sa preliminary na. Next, number 14 sa aking listahan, Carla Zaza Lacuna. Ang galing niya talaga, kabi. Na-impress talaga ako sa kanya ng bonggang-bongga. Pinakita niya talaga sa preliminary. To be honest, nandun pa rin yung kanyang kalma, baby kalma ng mga ng mga galawan. Pero kabog talaga siya. Ang stunning niya talaga sa stage. Ang bongga niya talaga. Eksena talaga siya kung eksena, pero nandun pa rin talaga na pang Miss Universe ang laban ko, kaya pang Miss Universe ang performance na ibigay ko sa inyo. Ganun lang yung take niya. Hindi siya masyadong ganap at saka kung ano pang mga unnecessary na mga ginagawa sa swimsuit competition. Number 13 sa aking listahan, Oriental Mindoro, Rachel Ohoco. Wala na ako masabi sa girl. Palaban talaga. Pero isa siya sa mga maliliit na gaya ni Malay Aklan, no? Pero when it comes to performance, wala naman tayong kailangang ano ba yun? Pag mag-perform kasi sa Rachel Hoco, bigay todo at wala tayong kailangan na isabihin pa, talaga ibinibigay naman niya. But to the point na mas marami lang talaga nasi-stand out at saka mas maraming lamang talaga when it comes sa eksena at saka sa aura niya sa stage sa swimsuit competition. May number 13, Rachel Hoco. May number 12 sa aking listahan, Isabela, diba? Jarina Sando. To be honest, dati hindi ako nagagalingan ng bonggang-bongga. Pero sa local pageant, hindi talaga ako nagagalingan. Pero dito sa preliminary, kumabog talaga yung lola mo. At talagang ipinapakita niya lang sa mga basher niya na, hello, diba? Dati yon provincial pageant, pang provincial ang aking galawan. Pero pag national na ang pageant, national na din ang labanan. Napakagandang bata at napakastunning. Number 12 sa aking listahan, Isabela. My number 11 sa aking listahan, kabog na kabog at pak na pak, Ifugao Valerie West. Diba? Nagulat ba kayo? Ako hindi. Kasi I know naman na beautiful at kabog. Sino kaya nagturo sa kanya ng pasarela? Ang bilis niyang matuto, ha? Hindi siya kagaya ng iba na years na yung training sa pasarela. Wali pa din. May mga sikat na beauty queen tayo na years na yung nag-training sa pasarela, wali pa din. Pero itong Ifugao, kailan-kailan lang sumali sa pageant, mabilis matuto.
Kaya nilagay ko siya sa aking number 11. My number 10. Number 10 na tayo ha. Number 10 sa aking listahan. Pak na pa, kabog na kabog. Davao. O divo. Ang galing. Pinasabugan niya tayo sa kanyang swimsuit round. Talagang ayaw niyang pagpakabog. When it comes kasi sa performance at materials, kabog to. Pero minsan na lulukuban at hindi siya napapansin talaga sa dami rin yung magaganda at sa daming mga frontrunner na magagaling din. Pero pinatunayan niya sa atin na kabog din naman ang kanyang performance when it comes sa swimsuit. Talagang runway model talaga. Ang galing. Number 10, Davao. Number 9 sa aking listahan, Baguio City. O, diba? Actually, si Baguio nung lumabas siya sa swimsuit, ayos naman, plakado naman. Kumbaga, wala naman siyang unnecessary movement. Yun nga lang, siguro dahil sa naranasan niya sa kanyang mata, siguro na parang yung kumpiyansa niya ay bumaba. But still nandun, lumalaban ng bonggang-bongga. O diba? Hindi mo kasi pwedeng i-underestimate yung Baguio kasi yung katawan niya, yung demeanor niya ay talagang lumalaban din talaga at gustong makakuha din ng corona. Itong si Baguio City, kaya nilagay ko siya sa aking number 9. Number 8 sa aking listahan, Pasay. Amanda Russo. To be honest, isang baguhan na beauty queen, yung pasarela niya hindi na masama. At pwede na talaga. Kasi konting training pa nito, kaya niyong kabugin yung mga mga veteran at lamunera when it comes sa when it comes sa swimsuit talaga, yung aura niya talaga sa stage, lalong-lalo na sa personal, yung aura niya talaga, yung appeal niya talaga, lalo na kung aura-aura siya, kabog talaga. Sinasabi ko sa inyo, kabahan talaga kayo dito kay Pasay kung anong pwede niyang gawin sa kompetisyon. Kasi very stunning talaga yung beauty niya at my gosh, amazing talaga yung appearance niya. Lalabas pa lang siya, mapapansin mo talaga siya ng bonggang-bongga. That's why nilagay ko si Pasay sa number 8. My number 7 sa aking listahan, Siniloan, Laguna. To be honest, isa sa mga ang ganda talaga ng katawan sa competition. Kung hindi man siya isa siya sa pinakapayat at ang ganda ng balakang, ang ganda ng bewang, everything. Nandun ako sa point na hindi stable yung pasarela niya. Umaano siya, gumigewang, hindi lang nakikita sa tawag dito, sa monitor sa mga nanonood sa timbahay. Pero sa personal, gumigewang talaga siya ng bonggang-bongga. So, baka parang parang gumaganon-ganon siya. Nakakaloka, pero nandun naman, naidaos naman niya ng bonggang-bongga. Pero yung mga galawan niya, yung aura niya, pasok na pasok sa banga. That's why nilagay ko pa rin siya sa aking number 7. My number 6 sa aking listahan sa swimsuit competition ay Taguig, Maria Katrina Ligado. Galing, ganda. Wala ka namang dapat questionin when it comes sa performance kay Taguig. Yun nga lang, siguro nalagpasan lang siya ng ibang mga queens at ibang mga performers this time, kaya number 6 lang siya. But still, Katrina Ligado ay isa ka sa mga pumupukaw sa katawang lupa ko. Ang ganda-ganda talaga niya sa personal. Kakaloka talaga yung ganda niyang walang budol at walang anggulo. At yung charisma niya talaga ay hindi nawawala. Yung hindi pwedeng lukubin niya. Kahit sino katabi niya, kaya niyang wasakin. Mga ganon. Ganon yung level ng beauty ang meron si Taguig. May number 6. Eto, papasok na tayo sa aking top 5. Ewan ko kung sasang-ayon kayo sa top 5 ko. Pero feeling ko ito talaga ang best 5 na nag-perform kagabi. My number 5 sa aking listahan, Quezon Province. Kalma lang, simple lang, malinis lang. Walang masyadong eksena, walang masyadong galaw, walang masyadong kung ano-ano, tumbling dito, split doon, walang ganon. Kalma, malinis, pasado. At my number 5, Maria Atisa Manalo. My number 4 sa aking listahan, Muntinlupa, Winwin Marquez. Wala naman tayong pag-uusapan when it comes sa performance kay Winwin, when it comes sa pasarela, when it comes sa pagdala ng swimsuit, when it comes sa mga eksena, when it comes sa appeal, wala tayong pag-uusapan yon. Ang akin lang, sabi nga ni Mama Sam, di ba? Si Winwin Marquez ay very
alam mo na ang gagawin, alam mo magpapasabog, eto na yung capability niya. Ile-level up niya ta or steady lang. Ganun. Kumbaga, expected. That's why siguro hindi ako na-impress kasi expected ko na ang performance na ganyan na galing kay Winwin Marquez. That's why na number 4 lang siya sa akin. Hindi sa akin, wala akong nagulat, pero na magaling ang eksena. My number 3 sa aking listahan, Sultan Kudarat. Chelsea manalo. Iba, kinindatan lang ka tayong Chelsea, no? Iba siya. Iba ang kabugera at lamonera sa stage. Alam niya kung paano pumasabog, alam niya kung paano kumabog, at alam niya kung paano huhulihin ang hiyawan at saka palakpakan ng masa sa isang kindat lang. Nakakaloka talaga tong si Chelsea. Talagang super beautiful at talagang ginawa rin niya ang lahat para kumabog kagabi. At talagang masaya kasi pag ganyan yung mga beauty queen na alam mo sa galaw at kilos ng katawan niya ay lumalaban. Yes. Number 3, Chelsea Fernandez ng Sultan Kudarat. My number 2 sa akin listahan, hindi ko na-expect to na number 2 siya. To be honest, hindi ko talaga ina-expect. But, lumabas talaga na number 2 sa aking listahan, Cebu City, Gabby Carballo. Wow! Tingnan nyo guys, pag forward niya, ng pasarela niya papuntang gitna, tingnan yung balakang, tingnan mo yung eksena, tingnan mo yung dating, tingnan mo yung... Wow! Sabi ng audience, Cebu! Iba ka! Ganon ang eksena. Si Cebu ang galing. Sobrang galing niya talaga sa swimsuit. Talagang hindi ko ina-expect. Kasi syempre, tama-tama lang lagi yung mga performance ni Gabby. Ganito-ganito lang. Kumbaga, kaya lang kumabog lang, ganon. Pero kagabi, nag-extra effort talaga siya para i-level up ng bonggang-bongga ang kanyang pasarela at swimsuit. Ang sexy. Kaya, nung makita ko talaga siya kagabi, oh my God, ang saya-saya mong girl. Kasi alam niya sa sarili niya na maganda ang kanyang performance sa swimsuit. Hay nako. At eto na nga ang aking number 1 sa swimsuit competition, sa preliminary competition ay Laguna Eloisa Haud. Tapos ang laban. Tapos na ang laban, pagpasok pa lang niya at tumayo siya doon sa taas ng hagdanan at binali niya ang balakang niya. Tapos ang laban, ang haba ng paa ng babaeng ito. Kaloka talaga. As in, sabi ko, tapos na ang laban, may ano pa ba? May question pa ba sa galing sa pasarela at sa catwalk kay Eloy sa Haud sa competition? Ang galing na talaga when it comes sa swimsuit. Ang wala talagang question. Pag forward eksena, ang ganda-ganda niya doon sa swimsuit niya at saka ang ganda ng styling, ang ganda ng everything, ang sexy, kabog. Wala akong masabi. That's why number 1 talaga siya sa aking listahan. Eloy sa Haud ng Laguna. Ayan na guys, ang aking top 15 sa aking preliminary competition sa Miss Universe Philippines. Hindi kasi ginaya ng 10 Nanghihinayang kasi ako sa iba pa kasi marami namang kumabog ng bonggang-bongga. Kayo, sino ang inyong top 10, top 5, top 3, top 15 din ninyo sa swimsuit competition, sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines? I-comment down below lang ninyo ang inyong mga violent reaction at inyong mga views and opinions. I-comment down below din ninyo. And syempre, ito ang aking top 15 sa swimsuit competition sa preliminary ng Miss Universe Philippines 2025. Abangan ang evening gown. Bye!